Patuloy ang pagbaba ng tubig sa Recto Underpass sa Maynila. Gayunman, posible raw abutin pa ng 4 na araw bago tuluyang mahigop ang lahat ng tubig doon. May report si Tina Panganiban Perez. Napapabuntong hininga na lang si Jonathan Vasquez habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Kuya siya ni Ronald Vasquez, 34 na anyos, ang lalaking tumalon sa baha sa Recto Underpass kahapon. Matapos maiahon, isinugod sa Fabele Hospital si Ronald, pero di na siya naisalba ng ospital. Bago sila maligo ron, nag-inuman pa kami. 6 kami nun. Pagdating ko naman sa Pabelya, yun na, pinapump siya, wala ng buhay. Bago raw sila maghiwa-hiwalay kahapon, sinabi pa ni Ronald na maliligo raw siya sa baha sa Recto Underpass. Akala ni Jonathan, nagbibiro lang ito, lalo't di naman daw ito magaling lumangoy. Hindi ko akalain ganun gagawin mo. Kung nasa ka man, sana masaya ka na. Hindi rin makapaniwala ang panganay na anak ni Ronald na si Abigail sa sinapit ng ama. Kasama ni Ronald na tumalon sa baha si Nanding Guevara at isang buboy. Nalaman na lang daw ni Nanding na nalulunod na si Ronald nang magsigawan ang mga miron sa paligid. Maraming tao. Oo, ako talon-talon na. Ako rin, talon-talon na rin ako. Talon-talon na rin ako. Sige, may mauna. 200 ano. Ilan dun sa mga tumalon sa inyo yung nakainom? Pare-parehas po ata kami. Nung medyo may nagsisigawan, huminto po ako sandali. Huminto ako, tiningnan ko sila. Tapos nakita ko parang meron ng iniakit na tao. Natalon ka pa ulit? Hindi na palagay ko. Sa kabila nito, ilang bata pa rin ang ayaw magpasaway sa paglangoy sa underpass. Bagamat tiniyak ni City Administrator J. Marzan na pinaputol na nila ang kuryente sa underpass, may nakunan kaming nakasinding ilaw. Nagulat si Marzan at agad iniutos na patayin ang linya ng kuryente. Nang tumalon si Ronald sa baha sa Recto Underpass kahapon, 15 talampakan pa ang lalim ng tubig noon. Ngayon, dahil sa mas magandang lagay ng panahon at pagtutulungan ng Manila City Government, Bureau of Fire Protection, MMDA at Maynilad, patuloy na bumababa ang tubig. Sa mga fire hose na ito, dumadaloy ang tubig na hinihigop galing sa Recto Underpass. Ang tubig ay inilalabas dito sa kalye. Hindi naman daw babalik yung tubig sa underpass dahil magkahiwalay naman daw ang lagusan ng mga ito. At hindi rin daw babaha sa kalye dahil pinalinis na raw ang mga estero. Pero kahit magtuloy-tuloy na maaraw rito, aabutin pa rin daw ng 3 hanggang 4 na araw bago tuluyang mahigop ang lahat ng tubig sa Recto Underpass at mapadaanan sa mga sasakyan. 3 to 4 days. 3 to 4 days? Without rain? Without rains, of course. Dapat. Sir, pag umulan? Pag umulan, siguro, depende na rin kung mas marami tayong magbobomba at kung hindi ganun kalakas ang ulan, ganun pa rin naman natin. Pero kung yung lakas kamukha nung dati, medyo mahihirapan tayo. Ang nakikita namin na problem areas na lang, itong Lagos nila at itong Recto Underpass. Yung ibang areas, medyo mababa na yung tubig, passable na siya. Ang ilang bahagi ng Espanya na palabas sa Recto Underpass, baha pa rin. Pagamat buwaba na ang tubig, hanggang tuhod pa rin ang baha sa kanto ng De La Fuente kaninang umaga. Tina Panganiban Perez, GMA News.